Ayan po at sino po ba yung nakapanood sa inyo yung interview ni Vicky Morales dito kay Subire? At yan po at hindi man diniretso ni Subire, pero merong isang power people na kung sino-sino yung mga nag-i-impluwensya sa kanya. Lumabas din. So sino pa? Ay di si Butod na. Di ba? Talaga ang lakas ng kamandag nitong kubra na ito. Palibasa naiipon na yung kanyang kamandag sa kanyang butod. Ayan, ayun lumabas na. Pero yun ang pagkakamali mo, Subire, dapat yan, binakbakan nyo na yan nung nakaraan pa. Nagdadalwa-dalawang isip ka pa, ayan ang nangyari sa'yo, pinalitan ka nitong makata ng Bicol na pag nagsasalita, laging nagtutula. Di ba? Tapos bukbukin ang mukha. Ayan. Yan ang napala mo. Ikaw rin naman Bato de la Rosa. Grabe. Actually, hindi naman investigasyon yung ginawa nyo Diyan sa Senado. Ano yung ginawa nyo? Nag-chismisan lang kayo. Tapos tinanong mo lang si Ochoa, kilala mo ba si ganito? Hindi po. Hindi. Nung tinanong ni ultimo nga si Noynoy Aquino na amo nitong si Ochoa, nung tinanong ni Bato de la Rosa, kilala mo ba si Noynoy Aquino? Hindi po. Tingnan mo. Samantalang amo niya yan ang presidente ng Pilipinas. Si Noynoy. Hindi kilala ni Ochoa. Anong ginawa talaga rito? Nagchismisan lang Anong klaseng investigasyon yan? Investigasyon ba yan? Ikaw naman ba to? Mario Joseph, kaya binibira ka ni Maharlik dahil sa, di ko alam kung paano ka naging general. Ay sus, Mario Joseph. Ay, grabe. Oo. Ay, even doon naiintindihan kita, mabait ka. Sa totoo lang, mabait ka. Ay, kung hindi ka ba naman mabait, tingnan mo, nakailang sorry ka kay Picoy. Pero kay Jonathan Morales, hindi ka nagsorry. Ay, nako, Diyos mio. Sana itinodo nyo na yan. Unang-una, sinabi ko na yan sa iyo na wala kang dapat katakutan diyan dahil kung inaalala mo lang yung kandidatura mo lang na hindi itataas ni Bangag yung kamay mo, ay hindi yun ang importante dahil unang-una, lahat ng itataas ni Bangag na kamay dyan sa ngayon 2025 election, walang mananalo dyan. Walang boboto. Ang samantalang ang sinasabi ko, sabi ko pa nga, alam ko na wala ka pang naiipon na at least 300 million kasi yun naman talaga ang dapat na budget ng isang senador ay yung 200 million, 300 million, medyo tagilid pa ngayon hanggang 400 million talaga yan. Ano ba yung sinabi ko sa iyo? Hindi ba't sabi ko, sasagutin ko na yan, di ba? Pero sa ganyan ay nakita ko na hindi mo deserve ang maging senador lalo na kung yan ang committee mo, yung dangerous drugs. Imagine mo ganun lang, akala ko naman yung galit mo kay Picoy ay sa totoo lang Senador De La Rosa, kung ako yan sa iyo, yung ganong sagot-sagutin ako ng ganon ni Picoy, ang ina. Kung hindi ko nilapitan niya, binasag ko ang ulo ng hayop na yan. Wala, hindi investigasyon ang ginawa nyo, kundi chismisan. Anong nangyari ngayon sa inyo? Lalo na ikaw, Subire, may pabasa-basa ka pa ng Biblia nung nakaraan. Ngayon, bigla ka na lang pinalitan. Di ba? Nagmamalinis ka rin kasi na hindi mo pinanindigan yung pagmamalinis mo. Mayroong pagmamalinis doon ng 1/4 siguro or kalahati. Yung kalahati noon, basura. Yun lang yun. Ngayon nang nangyayari sa iyo, tapos kayo magsasabi-sabi ka doon kay Vicky Morales na napakaraming mga nagpipressure sa iyo na
na powerful na tao. Sino pa yung powerful? Di ba't si Bebutod? Si Bangag naman, wala. Wala yan eh. Basta makahigop lang yan, wala na. Wala na sa kanya yun. Si Butod ang kundyan. Ngayon, saka ka magsasabi ng ganon, ay kung itinodo nyo ni De La Rosa yan noong pangatlong hearing pa lang, na nagbasa-basa ka ng Biblia dyan. Ewan ko kung anong mangyayari ngayon dito. Sa totoo lang, lahat kayo dyan, dapat yan, magkamatay na lang kayo lahat yan. Maging dyan sa Kongreso. Wala eh. Sa totoo lang. Unang-una, ang lalaki ng mga sweldo ninyo. Ang lalaki pa ng mga kinakawat nyo. Ang lalaki pa ng mga pidap ninyo. Hindi man pidap, pero sa ibang paraan, pidap pa rin. Di ba? Di ba sa Tambaloslos, imaginin mo yung tinatanong lang ni Ka Eric at saka ni Doc Loren Bado, yung 1.8 billion na walang resibo. Tinatanong lang yon, pero anong ginawa nila? Pinakulong. Sa halip na sagutin kung nasaan napunta. Bagay, may sumagot naman yung isang congressman na isa ring gonggong. Kaya nga itong mga ito, dapat talaga ito magkandamatay na. Sa totoo lang. But bago magkandamatay itong mga animal na ito, ng mga politikong mga kawatan na ito, ay hayaan niyo po muna batiin ko muna ito aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan na mayroon ng mga sakit na nakakahawa. Ayan. Ngayon, alam nyo na. Kaya sa pagka may nangampanya dyan sa inyo, tiradorin nyo na. Yun ang sinasabi ko. Kaya itong mga mangyan dito sa amin dito, trinin ko na kung paano magsumpit. At tingnan nyo, kakampa-kampanya sila rito, so sumpitin ng mga mangyan dito yung mga mata ng mga yan. Kaya uuwi dyan sa Manila, buta. Pag nagkataon, uuwi sa Manila, nakapilipit na yung liig nila, nakaharap na yung mukha nila doon sa likod nila. Yan ang mangyayari sa inyo mga yawa. Kaya, grabe ang kabandag talaga nitong si Butod. Sobra. Ayan, ewan ko kung ano mangyayari dyan sa laging nagtutula. Nagsasalita lang, nagtutula. Asos. Ay, Mariosep. Pero ito pa ang exciting part na nalaman natin dito sa hearing na ito. Bagamat na nag-chismisan lang sila, ay meron tayong nalaman na ito palang si Butanding Junggoy ay isa palang binabae. Ay, ano ba yan? Napaka-immoral dito mga litsing ito. Ano yung pinakamahal na sasakyan na ibinigay na dito sa buwilit niya? Ay, kadiri ang puta. Grabe. Sa bagay, noon pa naman yun, talagang pa na yan. Butanding na bading. Ay, Maria. So, ngayon, alam nyo na. Yun ang, natin. Yun ang nalaman natin. Yun ang lumabas na magandang hearing doon. Bagamat nag-tisbisan lang itong mga animal, napalutang na meron palang isang butanding na bading na tatlo-tatlo yung kinakalantar, binilhan pa ng mamahaling sasakyan. Ayan. Kaya mga kababayan, alam nyo na. Alam nyo na ngayon na si Birana lang ang pwedeng maglutas ng problema ng Pilipinas. Sa anong paraan? Abay, isubscribe nyo itong channel natin. Kapag marami na tayong subscribers at pwede na nating ipanalo, magpapail na ako ng kandidasi sa 2025 either a congressman or senador. Dahil bakit anong purpose natin dyan? Yan ang sasagutin natin. Sinabi ko na rin po yan pagkasakasakali na mailagay nyo dyan ako, alin sa dalawang kapulungan na yan,
Isa hanggang 2 buwan lang po, ulit-ulit ko lang po sinasabi ito. Hanggang isa, 2 buwan lang ako mag-i-stay dyan. Dahil napakahaba na yun, yung 2 buwan, napahaba na yun. At baka nga wala pang 1 buwan tapos ko na ang mission ko dyan. Dahil sinasabi ko dito sa inyo, hanggat hindi nalilipol yung mga kawatan na yan, na nandyan, pauli-uli dyan sa Senado at saka Kongreso, walang mangyayari, lalo pang pahirap ng pahirap itong mga kababayan natin na sa kasalukuyan ay lalo pang dumarami yung mga kababayan nating wala ng masaing. Yun yun. Kaya, kung halimbawa mayroon kayong sasabihin, mag-comment kayo dyan. Sabihin nyo sa akin, ay mali Mr. Birana yung sinasabi mong ako lang ang makakapag-solve ng problema ng Pilipinas. Na magsabi po kayo kung mayroon pa pong iba na iniisip kayo na hindi ako. At ako naman po ay pwedeng umatras, pwedeng hindi. Pwedeng umatras, pwedeng tuluyan ang kalimutan yan. Dahil paulit-ulit ko po sinasabi, wala po akong plano na pasukin ang politika. Pero dahil nga sa nakikita ko na ganito na wala nang kapag-asa itong mga kababayan kung walang masaing, kaya papasukin na po natin yan. Pwede naman po natin gawin kahit na hindi ako pumasok sa politika. Ang problema po, paano? Yon. Paano ako makapaglabas-masok diyan sa building, sa mga opisina nila kung hindi ako membro ng Kongreso or sa Senado? Yun po ang problema. Pwede natin gawin yan. Kaya lang, paano? Kaya nga po, ulit-ulit ko sinasabi sa inyo na kapag inilagay ninyo ako diyan, sabi ko nga, matagal na yung 2 buwan na siguradong matatapos ko iyang mission ko na yan na mabigyan ng mga dapat ibigay dito sa mga congressman na mga kawatan at saka mga senador na kawatan. Yan po garantisado. Once na naamoy nila yung Victoria's Secret, kan lang po yan. Magbilang lang po sila ng at least siguro sa unang amoy kasi nila, medyo wala na silang gana. Pangalawang araw, medyo hindi na sila mapakali. Pangatlong araw, magpapadala na sa hospital yan. Pang-4 na araw, pagka minalas-malas sila, doon na sa sementeryo ang destinasyon nila. Ganun lang po yun. Ganun po katindi ang ibibigay natin. Pero take note, alam ko naman po yung mga kawatan, yung lamang pong kawatan ang ating bibigyan yan. Sabi ko nga po, hanggat hindi malilipol itong mga kawatan na ito, wala na pong pag-asa ang ating bansa. Lalamunin at nalalamunin po ng sistema nitong mga kawatan na ito. Doon naman po kay Kumar. Ikaw, Kumar, sinabi ko sa iyo, umuwi ka na. Huwag mong ipaamoy sa amin yung anghit mo. Dahil baka mamaya pag natsimpuhan kita, lalaplapin ko yung kilikili mo. Tapos pag nilaplap ko yung kilikili mo, titimplahan ko ng bitsin, magic syrup at saka suka, ipalalamon ko sa iyo. Maniwala ka sa akin. Lalaplapin ko yung kilikili mo. Para ikaw ang lumamon ng anghit mo. Huwag mong ipaamoy sa amin. Lumayas ka rito. Bumalik ka bago pa lang mangyari na lalaplapin ko yung kilikili mo at gagawin kong kilawin at ipapalamon ko sa iyo. Buti na yung nagkakaintindihan tayo, mabuti na yung sinasabi ko sa iyo. Dahil maniwala ka sa akin, magmula ngayon, markado ka na sa akin. Markado ka na. Dahil lalong magsisigasig itong mga taong bayan dahil lalong wala na mapupuntahan.
sigurado kakampi na itong Senate President ninyo na si Makata. Dahil nga magkakasabwat yung mga yan eh. Di ba? Pero ang pagkakamali mo sa biyere, dapat yan itinodo mo na. Yun naman pala, may mga pressure na pala sa inyo. Di ngayon, mas maluwang sana yung bunganga mo na wag sabi ngayon na kaya ka tinanggal dyan sa pagiging Senate President dahil hindi mo sinunod si Butod. Ngayon may mga pasarin kang ganon na hindi mo sinunod. Pero malabnaw yun. Hindi yun, hindi yun. Dapat yun noon pa ginawa mo nung third hearing pa lang. Ngayon, mas maganda yung gumawa ka ng tama kisa nagpapadikta ka. Maging ito, ina-address ko rin ito sa iyo. Kasama ka rito ba, Mr. Bato de la Rosa? Ina-address ko rin ito sa iyo. Mas magandang gumawa ng tama. Ano man ang mangyari, taas noo ka kahit na kanino. Kahit na gaano man kakintab yung ulo mo, nakataas pa rin yung ulo mo. Kahit na nagmamantika. Ganon lang yun. Pero dahil dyan sa mga pinaggagawa, bagay, parang pakiramdam ko talaga, na-hypnotize ka. Pero sige lang, wala na akong ibang sasabihin sa iyo. Pero yung sinabi ko, noong nakaraan magkano man ang gagastusin mo sana dyan sa iyong kandidatura ngayon 2025, binabawi ko na. Hindi na. Bagkos, sasabihin ko rito sa mga kababayan ko, wala na kayong iboboto sa kahit na sinong mga mukha na mga animal na ito. Dahil yan ang lalong magpapahirap sa inyo. Yan ang magbabaon sa inyo sa lalo pang kahirapan. Itong mga politikong ito, ang totoong mga aswang, mga vampira, at kung ano-ano pang mga kademonyuhan. Para lang po malalaman ninyo mga kababayan ko, wala na kayong iboboto. Ngayon, ulitin ko lang po doon sa hindi pa talaga nakakatutok dito sa aking channel. Maraming pagkakataon na po sinabi ko na huwag na po kayong tumaya ng loto. Noong nakaraan po, yung magawi ako doon, napakarami pa rin pong tumataya ng loto. At kahapon po, ganun na rin po, nakita ko na naman, marami pa rin pong tumataya ng loto. Hindi nyo pa po ba alam na kailan lang po nung kahapon lang ba yun? Yung may nanalo na naman. Imagine mo, ito yung administration na halos araw-araw na nananalo ng loto. Saan ka pa? So ngayon mayroon ka pa aasahan kung ikaw ay ordinaryong mananaya. Nagbabaka sakali ka na kahit pa paano may angat ang buhay mo, mali mga kababayan ko. Dahil hindi po ninyo kailanman mapapakinabangan yang inaasahan ninyong panalo na yan. Ngayon po, pangsamantala, huwag nyo po, kalimutan nyo naman po munang mangarap na baka sakaling manalo kayo, hindi po mangyayari yon. Dahil napupunta lang po rito sa mga binabayaran nitong si Butod. Kagaya ng investigasyon ni Rapi, di ba? Ang tapang-tapang niya nung una. Pangalawang hearing, biglang lumamya ang putang ina. Di ba? So, yun po makiramdam din po kayo. Naawang-awa talaga ako. Gusto ko sanang hatakin na kahapon yung nakita kong tumataya doon. Kaya lang, ay, baka naman sabihin ako na ano bang pakialam ko. So, hinayaan ko na lang. Anyway, mabalik tayo dito kay Kumar na ito. Kagaya po ng sinabi ko doon sa live ko kanina, ay kahapon pala ng hapon, na makikipagpustahan ako. Pagka hindi ko napatunayan, nasa hotel yan or sa bahay, yang video mo na yan, itaya nyo na yung gusto nyo itaya. Tatapatan ko.
Yung pong gusto ring, di ba mahilig kayo sa sugal? Nagsusugal kayo dahil diyan lang sa pagkakandidato niyo, nagsusugal kayo eh. Sinusugal niyo, ilang milyon yan, sinusugal niyo. Di ba? Pangangampanya, pagkatapos yan, pangangampanya kayo, nanalo kayo, yung ginastos niyo, kukulimbatin rin ninyo. Kaya sugal pa rin kayo. Kaya asasanay niyo magsugal. Sa akin kayo magpagsugal. At dito, game na game akong makipagsugal, lalo na sa mga kawatan. Masayang masaya ako pagka tinanggap ninyo yung lahat ng hinahamon ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan. Ikaw, kasama ka na Kumar. Latag mo na, ipusta mo ng lahat. Patutunayan ko na wala ka sa hospital. Aber? Sige nga. Para once and for all magkaalaman tayo, matagal na ako naghahamon dito eh. Ang daming hamon na ginawa ko rito. Pero wala pa rin pumapato sa inyo. Bakit ba? Ano bang meron? Total, dodoblihin ko naman yung taya ninyo. Sabi ko nga, kung tataya kayo ng 100 million, dodoblihin ko lang. O di ba? Instant money, hindi po ba? So bakit ayaw nyo tanggapin dito? Or either yung sinasabi ko magpapabaril ako sa Lunita, ayaw nyo naman ko rin. Ayaw nyo namang tanggapin ang hamon ko. Ganun lang yun. Yun lang, napakasimpleng pustahan. Tatayo ako dyan. Magkano? Halimbawa, ipupusta mo. Pagpalagay natin, sige, 100 million. Tatapatan ko yan, 200 million. Ilalatag na rin dyan. At meron tayo kasunduan, may pirmahan tayo. Tatayo ako dyan, babarilin mo ako. Kapag ka hindi mo ako napatay o hindi tumagos yung bala dito sa katawan ko, ibig sabihin, talo ka. Hindi mo napatagos yung bala, di ba? Hindi mo ako napatay. Talo ka. Sa akin yung 100 million mo. Para naman, mayroon din tayong pangbigay dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Napakarami eh. Napakarami nating kababayan na talaga naman naghihirap. Kaya lahat ng ginagawa kong pustahan na ito, lahat ng mga hamon kong pustahan na ito, hindi po para sa akin. Tahasang ikamatay ko kung halimbawa at matsimpuhan ninyo ako na malay natin. Pagka nagpabaril ako dyan, mababaril niyo yung talagang sentrong-sentro doon sa parte ng katawan ko na ikamamatay ko, tatagusan pala ng bala. O ay di panalo kayo. Pero yun nga, sabi ko, pagka hindi tumagos yung balang pambabarilin nyo, talo kayo, akin yung pera ninyo. Ganun lang po kasimple ang pustahan natin. Hindi po mahirap yan. O, di po ba? Kasi kailangan kong gawin ito dahil nga, unang-una, gusto ko nang patunayan sa aking mga kababayan yung mga dinadaldal ko rito. Gusto kong patunayan yon at the same time, yung mapapanalunan namin na postarin nyo, kahit papaano makatikim man lang ng litson itong mga kababayan kong talaga namang tunay na naghihirap. Iyon lang po ang purpose ko. Hindi po ako makikipagpostahan na para sa sarili ko. No. Hindi ko na po kailangan ng pera kahit kailan. Hindi na po. Ganun lang po kasimple. Kaya ikaw, Kumar, kung ang plano mo pa rito ay limasin ang pera ng aming bayan or aming bansa, mas nakabubuting lumayas ka na lang. Dahil pagka hindi, baka isalang kita dito sa grinding machine ko, gawin kitang corn beef, at yan ang ipapakain ko dito sa mga pusa at mga aso ko. Or kung nangihinayang naman ako sa kuryenteng gagamitin sa isa pang grinder sa iyo, ihuhulog na lang kita dito sa basement ko para naman dito sa mga buaya ko. So siguro na magkakaintindihan tayo. Maniwala ka sa akin. Darating at darating, machisimpuan at mahahawakan ko rin yung ulo mo. Maniwala ka sa akin. Hindi lahat ng pagkakataon ay
ay wala ako dyan. Lalo ngayon. Kaya mas maganda mas maganda ngayon pa lang ay medyo mag-isip-isip ka na dito sa ina-advise ko. Ito ang makakabuti sa iyo. At sa inyong mga kawatan na mga congressman at mga senador na mga kawatan. Dito sa naoobserbahan ko dito sa mga nakakapanood ng video ko. Dahil yung panawagan ko na ituloy lang nila yung pagsusubscribe at panatilihing pa-improve yung ating subscriber hanggang 2025 or next year ay baka malamang-lamang na talagang ilalagay nila ako dyan sa Kongreso or sa Senado. Kaya ngayon pa lang, hanggat wala pa ako dyan, wala na kayong gawin kundi ang magdasal. Dahil pag nandyan ako, pag inilagay na ako dyan ng itong mga followers ko, mga viewers at mga subscribers ko dyan sa Senado at Kongreso, titiyakin ko sa inyo, yung mga pirang kinulimbat ninyo, yan yung mga panglalalaki lang ng mga asawa ninyo. So kayo ang nagpakahirap, yung mga boyfriend ng asawa ninyo ang magpakasarap. So, kaya kahit nakakawag-kawag ka dyan sa alapaap, kasi hindi naman kayo makakarating sa langit ay sigurado ako dyan. Hanggang alapaap lang kayo. Magpapaikot-ikot lang kayo sa kalawakan na para kayong kagaya ni Butod. Kahit nadalhin mo diyan do sa gitna ng dagat yan, hindi mamamatay yan. Kasi nga, yung sa laki ng butod niyan, hindi malulunod yan. Maging kayo, kahit na gustong-gusto nyo batukan yung magiging boyfriend ng asawa ninyo, hindi nyo magawa kasi anino na lang kayo paikot-ikot sa alapaap. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala na ang magi-enjoy dyan, maliban doon sa kinikiliti ng mga boyfriend ng mga asawa ninyo, yung asawa ninyo. Hinuhot-hotan pa yung mga asawa ninyo. Pero yung mga pirang yon, di ba't ikaw ang kumulimbat? Yun yung may kasabihan diyan na ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-ani, ang kumain yung mga boyfriend ng asawa ninyo. Maniwala kayo sa akin. Dahil hindi nyo talaga mapapakinabangan yan. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Ang laking sakit ng kalooban ninyo yan pag nakita ninyo yung pinaghirapan nyo para mangulimbat, ibibili ngayon ng asawa nyo yung boyfriend nila ng kung anong sasakyan na magagara. Sila ngayon ang nag-i-enjoy sa pagdadrive, tapos ikaw, kaluluwa ka na lang. Ay, ang sakit yata nun. Kaya, yun lang ang siguro ang gusto kong ipaalala sa inyo. Dahil, ang pagiging kawatan, hindi ko niyan, hindi permanente yan. Masusukol at masusukol din kayo. Kagaya nito si Rebilla, di ba? Magkano? 174.5 million yung pinapasauli ng Sandigan Bayan sa kanya. Kasi nga magkakasama yan Enrile, Rebilla at saka itong si Kwan. Si Jonggoy na binabae. Kaya gumagawa kayo ng mga ganyan. Kasi nga, iyang mga bisyo ninyo. Kaya tingnan mo itong si Butanding Onggoy na ito. Kahit na Butanding yan naglilinibog pa pala yan sa lalaki. Ay, Sas Mariosep Jonggoy. Tingnan mo. Ang pinapahirapan mo itong mga kababayan natin, ikaw nagpapakasarap ka dyan sa mga buwilit mo. Binabae ka. Hindi ko akalain na isa ka rin palang Darna! Darna! Ay, kawawang Jonggoy. Ano ba yan? Na bulgar tuloy yung kaimuralan mo. Ay, Mariosep. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers, siyempre,
paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi yan. Dahil nga po, sobra talagang nagpapasalamat ako sa inyo dahil laging araw-araw ko po minumonitor yung mga subscribers ko. Marami po talaga ang naidadagdag bawat araw na lumilipas. Marami po, at least 100 to 200 mga subscribers po ang naidadagdag sa ating channel. So, ayan, at wala pong humpay ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Bagamat lagi ko po sinasabi rito na kahit na walang kakwenta-kwenta itong aking mga video ina-upload dyan, ay tinatangkilik nyo pa rin po. At dahil po dyan, ay sabi ko nga, wala pong katapusang pasasalamat. At dito naman sa ating atin namang mga kawatan ng mga politiko, mag-isip-isip kayo, ngayon pa lang dapat lumayas na kayo. Kung gusto nyo hindi makaamoy ng Victoria's Secret, malapit na po yan. Next year na po yan. So, ibig sabihin, kung ngayon pa kayo magsipag-alisan dyan, libre kayo. Tiyak, hindi na kayo mabibigyan ng sobre na makakaamoy ng Victoria's Secret. Hahaba pa yung buhay ninyo. Ngayon, kung mananatili kayo dyan at kunyapit kayo dyan, natuloy lang ang pagnanakaw ninyo hanggang 2025 na lang at walay na. Siguradong magiging paro-paro kayo na paikot-ikot sa kalawakan na lang. So, yun po ang aking mensaheng iiwan sa inyo. Maraming salamat po at mahal ko po kayong lahat.